So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung nabogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian. Senator Loren Legarda at Senator Alan Peter Cayetano sabay rumisbak laban sa mga piking naghari-harian dyan sa Senado. Puta, nakakahiya. Ayon kay Senator Loren Legarda, siya daw umano ang tunay na Senate pro tempore. Risbak naman ni Senator Alan Peter Cayetano kay Tulfo, hindi kayo ang tunay. Mga impostor kayo. Puta, nakakahiya, no? Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. O ito mga kababayan ko, painit na po ang usapin dyan sa Senado dahil merong mga credit grabber, merong mga kawatan, mga pirata style, mga gangster, at meron namang totoong iniluklok ng saligang batas. Binasag na nga po ang katahimikan ni Senator Loren Legarda at nag-rant po siya sa social media. Pero bago po natin i-play itong si Senator Loren Legarda, pakinggan po muna natin ang impostor na Senate President at ubob na Senate President kuno. Walang iba, si Win Gatchalian, na gusto daw umano niya humingi ho ng gabay sa Civil Service Commission kung sino nga ba ang susundin ng mga empleyado ng Senado. Kasi po, sasagutin rin po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito po, pakinggan natin. Meron kaming pag-uusap ng Civil Service Commission, nagpo-coordinate kami sa kanila at para lang maging maayos at smooth yung transition as much as possible, of course. Balik kayo ang nire-recognize ng Civil Service Commission na Senate. Tayo yung rin-recognize. Kasi kaninang tanghali, gamitin ko lang yung union ng Senate at inassure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. At inumpisahan na namin yung pagkapalit ng signatories sa bangko, sa mga payroll, inumpisahan na namin yan para tuloy-tuloy ang operation ng Senado. At na-sure ko ang Senate Union na yung iba pang mga administrative concern tulad ng nalaman ko may problema pala doon sa withholding taxes nila, ayusin din natin. Ayan na ho, itong si ubob na Peking Senate President, putang kapal ng mukha nito. Pupunta daw siya sa Civil Service Commission. Eh ano ba yung Civil Service Commission? Under ng executive, di ba ho? Puta, lumuhod kayo sa Palacio de Polvoron. Iba po kayo yung branch, ang Senado, iba po sa branch sa executive. Hindi po dapat kayo pakikialaman ng executive, puta. Civil service, hindi pwedeng mag-interfere dyan sa business ng Senado. Ang magresolba lang ay ang Senado, anak ng kagwang tong animal na to, no? Ang bubo. Pabubuhan na po ngayon dyan sa Senado. Yung Senate President kuno, acting Senate President na impostor. Tuluyan na pong lumuhod sa executive. Putang, walang kwentang mga senador, no? O ito, hindi na po napigilan ni Senator Loren Legarda. Binanatan po niya si Win Gatchalian at sinabi niya, siya po ang tunay na Senate pro tempore. Senate pro tempore pa lang yan si Win Gatchalian, ha? Nag-aastang Senate President, anak ng kagwang. Nakakahiya sa taong bayan. Pakinggan natin si Senator Loren Legarda. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24
ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. Okay, tuloy lang natin mga kabisdak. Sa dulo na tayo magkomento. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoryang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite,
malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa session, na aresto, na detina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan. Interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Maraming salamat. Aray ko, ang sakit yun, Wingat Chalyan. Si Loren Legarda po ang inyong Senate pro tempore. Yan talaga, legal na legal. Walang contest dyan. Walang makakapigil kahit saan ka pang impyerno pupunta. Dahil ang batas ay nagsasabi na ang Senate pro tempore ay si Loren Legarda at ang Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, duda ako dito sa Avellino versus Cuenco kung sino ang nagbigay ng ideya sa mga buplaks, na mga itbulaga, sa mga latang maiingay kagaya ni Tolfo. Nagamitin ninyo ito, Avellino versus Cuenco. Mukhang si Franklin Drilon, yung bantayog ng laging tulog. Kasi ginamit ni Franklin Drilon yan noong 2015, May 5. Yung 2015 kasi, lumabas yung 4 ng ibang bansa. So kaya ang natira 20, kaya yung quorum ay nagiging 11 lang dapat yung quorum doon instead na 12 kasi 20. Majority ng 20 ay 11. So sobra sila, nagiging 12. So mukhang ito po yung ginamit ng mga hinayupak na itbulaga para harbatin, nakawin ang kapangyarihan na hindi naman po karapat-dapat yun. So lumalabas talaga yung konstitusyon natin ay kapag nag-ilik ka ng Senate President or ng mga committee chairman, ay kailangan mo ng majority votes. 13 po yun. Kaya nga lumalabas ngayon, pinalabas nila acting itong si Sherwin Gatchalian kasi nga wala silang 13. Pero inagaw na po nila ang kapangyarihan at feeling nila sila na po talaga ang may hawak ng majority. Again, hindi po sila majority kasi 12 sila Kailangan ng isa para magiging 3. Alam niyo po, pabalik-balik ng diskusyon. Minsan nakakalito lang dahil kasabwat yung mga mainstream media dito. Now, sila po ang nagpapalaganap ng katotohanan, katotohanan, kasinungalingan. Yung mga mainstream media po, hindi naman na nagbalita ng katotohanan. Sila po nagpapalaganap ng mga kasinungalingan, pinagtakpan ng katotohanan. Yan ang maliwanag doon. Ngayon, nasasaktan nga sila kay Senador Marcolita, pinagsasabihan, mga bayaran kayo. Totoo naman talaga, may mga bayarang media. Pag pumiyo ka, guilty kang mga hinayupa kayo. Yan ang ang problema dyan. Kasabwat ang mga mainstream media para bulagin ang maraming Filipino. Napakasimple po ng batas Kahit grade 1, section 1, tabi ng kubita ng uupuan, alam po yan. Na hindi po pwede palitan ang nakaupong Senate President pag hindi po ninyo nakukuha yung majority. Hindi po pwede nga magkaroon ng eleksyon at palitan yung mga committee chairmanship hanggat hindi ninyo nakukuha ang majority. Ano ba ang majority? 12 plus 1. So equals 13. So binububo ng mga hinayupak na ito ang mga Pilipino. Nakakalungkot, no? Kahit kayo nanonood sa Bisdak Pilipinas. Alam po ninyo na ang majority ng 24 ay 12 plus 1, 13. Walang contest dyan.
Kaso nga lang, ang ipinaglaban nila, naging majority daw yung 12 dahil yung senador daw ay 22. Anong 22? So, ginurguran ninyo si Bato at saka si Estrada para makuha po ninyo yung majority, anak ng kamote. Isang kalukuhan po yan. Hindi ho po pwedeng magpairal, no? Itong ginagawang panluluko ng grupo ni Tuta Soto. Inagaw nila ng illegal kasi nga takot sila magsimula yung Senate Blue Ribbon Committee. Pero ito po, kagahapon ay nagpalabas itong si Erwin Tolpo, bastos na, literal bastos talaga yan, mahilig yan sa Viva Max, ayan. Magkapatid na Tolfo. Nagkikwilyuhan daw niya si Senator Alan Peter Cayetano, si Marcolita, kapag mag-conduct daw sila ng Blue Ribbon hearing. Alam niyo po, legal po ha, kung magtutuloy muli ng Blue Ribbon hearing itong sila ni Senator Alan Peter Cayetano, ay legal po yun. Hindi po yun illegal. Dahil ang illegal ngayon, itong grupo ni Erwin Tolfo. Sabi nga ho ni Senator Alan Peter Cayetano, ay kayo ay hindi tunay na mga namumuno dyan. Hindi kayo tunay na chairman ng Blue Ribbon. Hindi kayo tunay na Senate Pro Tempore. Senate Pro Tempore nga tawag kay Win Gatchalian. At tinawanan din po ni Senator Alan Peter Cayetano si Win Gatchalian at sabi, Win, huwag kang magpapagamit. Tang inumin, no? Diyos ko, dahil lang sa kapangyarihan ng agaw, ng illegal. Pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Ang totoong Senate President. Ayan. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear na mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So ang point ko po, sila yung nanggulo na nanggulo, yung 11 kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho. Di ba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila dun sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nilang magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon? Di ba yung sasabihin sa iyo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon earlier, Stop muna tayo doon. Gusto ko yung punto ni Senator Alan Peter Cayetano na Win, huwag kang magpagamit sa Malacanang para lang sa kapangyarihan. Nagiging power grabber kasi dyan eh. Masaklap kasi nga, ito na yung nangyayari ngayon. Tingnan mo, civil service agad. Yung puntarya. Kasi pag sinabi ng civil service, sundin nyo si Win Gatchalian. Hindi pabor sa kanila. Yung Civil Service Commission, under po ng executive. Kung tutuusin, illegal po yan. Hindi ka po pwedeng makialam sa co-equal branch. Tsaka civil service ka lang naman. Makikialam ka sa makapangyarihan na Senado. Yan ang gusto nila. Para nga po magtagumpay sila. Pero Senator Alan Peter Cayetano, wala na pong future si Gatchalian ngayon. Dahil sa pagpapagamit niya kay Bongbong Marcos. Tuloy, Senator. kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri.
Alam nyo kasi sinasabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line, ha? Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, no? So when the 4 of them says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, were staunch anti-Marcos personalities. Suddenly, Marcos na rin, no? I'll go to that later, but what's my point? Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo. Nagtanong muna ako I went to Senator Cheese and said na, ako ba dapat talaga pa? But the day na tinanggap ko, I knew, I will not be an ordinary SP. This isn't the usual, di ba, na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew, laban to ng katotohanan. And I was told already na linggo-linggo, sisubukan kang alisin, taging araw-araw. And I knew na grabe ang gagawin nila, pero hindi ko na-imagine talaga na I knew they were going to throw at me the kitchen sink. But I didn't know that pati yung kitchen tatapon nila. We knew na bubuhayin yung kaso laban sa iba sa amin, pero hindi namin alam na ganun talaga yung pressure na gagamitin, no? But the reason I bring that up, I wanted to emphasize, hindi kami nagkulang sa trying to build bridges. So finally, nung naka-first base kami, kausap namin ilan high officials, and then hanggang umabot sa Malacanang, we communicated that you can trust us in me in particular and the group, kasi nakausap ko na yung grupo. Gagawin namin maayos ang impeachment. Hindi namin papangako boto namin, but we will commit na we will listen to the evidence, we will view, we will hold it together with the legislative. Nag-commit din kami dun sa economic. Sabi namin, pagdating sa Blue Ribbon, aayusin natin yung mga hearings na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante. But ako, sabi ko, kailangan lumabas yung totoo. Okay? So, hindi po kami nagkulang. So, yung 11 sa pagko-convince sa Malacanang na kalaban niyan. So, the problem is they kept on inching towards doing illegal and immoral things until we got to the situation we are in here today. Alam niyo po sa akin itong pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano, ito na yung pinakamahirap na position sa ngayon Dahil tinanggap niya yung position na yan at alam niya yung mga consequences. Kaso nga lang, meron siyang meron siyang paninindigan. Siya po ay principles man na ay ako pariglo, basta ako puro katotohanan lamang. At ang pinakamabigat na pinapasan niya, paano po umpisahan ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Mantakin mo alam niya na talagang ikodita siya araw-araw, linggo-linggo, pero hindi siya nagpapigil hanggat sa talagang ipinilit nila na magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, yung 18 ex-Marines ay makapagsalita. Yun yung pinaka number 1 nilang achievement kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung ano man ang mangyayari, mapalitan man siya sa Lunes. Kasi ngayon, siyempre, inihilot na nila si Joel Villanueva, pero bilibaw kay Loren Ligarda, nanindigan, nakahanga din Pero ang resulta nga, talagang brasuhan, pinipressure ka. Kaya nakakahanga lang na itong pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano, ay pati pamilya niya dito, asawa niya, ay siyempre malagay sa alanganin. Ginawang kontrabida ngayon si Cayetano ng mga bayarang media. Para bang ang papalabasin nila, kapituko si Senator Alan Peter Cayetano, hindi po May mandato po, may tungkulin po si Senator Alan Peter Cayetano, may administrative works, administrative na tungkulin na kailangan niyang gampanan dahil siya po ngayon ang lehitimong Senate President. Wala pong contest dyan. Walang sinumang magsasabi, ikaw Cayetano illegal, hindi po. Sila po ang tamang leader, sila po ang totoong dapat sundin
ng mga empleyado dyan sa Senado. Tuloy po natin. So, the moment of truth is coming, and I use it literally, the moment of truth. Ang issue ngayon, katotohanan. Democracy is also an issue, but the issue is truth. Do you want a Senate that will cover up the truth? So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian, at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? O, ba't pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Anong sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Anong sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang. Kasama sa plano eh. O yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong Kanina. natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyo sirain yung kanyang future. Saka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government, para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, Civil Service. hindi rules natin, hindi konstitusyon natin. Civil Service, sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang. BBM. Di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Iba po yon sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Hanggang lang Each natin. house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Putya no, ang sakit nun. Pag walang 13, hindi kayo tunay. At saka gusto ko po yung word ni Senator Alan Peter Cayetano. Bugos kayo, no? At mga piki yung ginawa ho ninyong eleksyon. Yan ang masakit, yan ang katotohanan. Talagang bugos ang datingan nila dito. Yan ang maliwanag, no? Mamaya palitan ko yung yung thumbnail ko, gawin kong piki at bukos kayo. Mas masakit yun, di ba, Erwin Tulfo? Mga bugos. Si Erwin Gatchalian nagpagamit, mga bugos. Sa batas ng 1987 Constitution, Senate Rules, maliwanag na ang tunay na Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano.
At ang tunay na Senate Pro Tempore ay si Senator Loren Legarda. Sino si Win Gatchalian? Sino si Erwin Tulfo? Sila po ay tinatawag na bugos, mga piki na mga leader sa Senado. Hindi ang sakit. Masakit, pero yan ang totoo. Yan ang nakalagay sa batas. Pinipilit lang ho ninyo dahil natakot po sila na maimbestigahan sa flood control. Isipin mo, patikim pa lang, takot na sila eh. O ito, pakinggan muli natin si Senator Alan Peter Cayetano. Tuloy hanggang kay Bindalo. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil Correct. yung may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo. Stop muna tayo doon. Grabe, no, bilib ako kay Senator Alan Peter Cayetano sa totoo lang. No? Nakakahanga siya eh. Napakaano na yan, below the belt na po yung banat ni Erwin Tulfo. Lata. Sipin mo, kikwilyuhan mo yung kapwa senador. Utang ina, si Erwin Tulfo na talaga ang pinakamasamang senador. Yung mga Tulfo brothers, sino ka ba? Magsabi ka ng ganyan, Senate President nga ho yan eh. Ikaw, putang ina, piki ka nga, bugos ka nga eh. Hindi nga kayo totoo na chairman ng Blue Ribbon Committee, pero ano pa rin si Cayetano, malumanay pa rin, no? Hindi pa rin siya umiinit. No? Pero ang gusto kong mangyari, magsampa ng complaint sa ethics itong si Senator Alan Peter Cayetano laban dito sa mayabang na Erwin Tulfo, malitaboy. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado. Tama. Through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. Correct. So, etong mga kaganapan. Anak ng kamote, ang ganda ng banat eh. Kayo yung sumira sa Senado. Di ba, putangina, nagtuturo sila kung sino yung sumira ng Senado, si Alan Peter daw. Putang, totoo naman talaga ang sumira sa Senado itong si Tuta Soto at si Pinky. Ilang buwan kayo hindi nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control, anak ng kamote. Pa ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos Correct. whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. Mm-hmm. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaction? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. Mhm. So, ginulpi na nila ang isang taga-Osaa, hinabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So, natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then, ang sisisihin kami. Hindi yung nanggugulo. So the point is, these hearings, you know, you had your chance to have hearings. Correct. Iwan naman kayo na hindi nag-hearing. Diba? So, siguro, ang haba na ng sinabi ko, my point is, mga kababayan, who are we as Filipinos? So, I had to think about my role. Komportable ako sa pagso-soul search ko, sa role ko po
in transforming the nation. Sa role ko po bilang isang Kristiyanong may pinaglalaban, komportable po ako, quiet life with family, building our city. Pero nung tinawag ako, step up, be with the senators, be our leader, I had to say yes. Kasi yun yung role na binibigay sa akin. I knew I wouldn't enjoy the perks. I knew na baka kasuhan muna, kulong, intimidate, offer. But kailangan ko lakas ang loob ko eh. I have to put my whole faith in God. Today, day by day lang ako nabubuhay. Day by day, Lord, anong pinapagawa mo sa akin? So, dun sa mga nagpe-pray for us, pati mga nag-open letter, I don't get offended. Tama yung sinabi nyo. Ang prayer ko should be, Lord, saan mo ako gusto at anong dapat kong gawin? So, I'll stop there, but you also have to ask yourself that question. Whether you're a doctor, you're a lawyer, you're a soldier, wala kang trabaho, barangay tanod, anong role mo? Definitely to pray. Pero ano sa pagkikilos? Pagpo-post, pagpro-protesta, pagpapanood kung ano nangyayari, let your voice be heard. Yung IBP, ngayon nagsasalita pa isa-isa yung mga abogado. I mean, ang daming issues sa forum, etc. But in electing the officers, no? Kahit basta't marunong magbasa, majority of all the members. Yung IBP rin, binabas din ng mga law firm yung mga miyembro ng IBP. Alam niyo po, yung IBP pala, yung isa sa mga namumuno dyan ay may kaugnayan kay Mig Subere. Pero karamihan po ng miyembro dyan, mga law firm, pumalag po. Tuloy po. Diba? Kaya nga sabi ng Malacanang, nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institutions. At kaya nga tayo napunta sa dictatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Okay, ulitin ko In one sense, malapit na po tayo kasi ilang institusyon na ang binaboy natin. Nandun na tayo sa Senado And then, lahat ginagawa, hindi lumabas yung totoo. In the other sense, malayo pa. Kasi wala pa namang official declaration, etc. etc. Pero nagsusumula na Basta ikaw ay kalaban, actually matagal na nagsimula yun, basta ikaw kalaban ay Kaso kulong ka. ka. Pero bailable yun Ngayon yung non-bailable na ginagawa. At ang masama, dati, lumalaban yung institusyon. So nung pinadlock ang Senado, nagkaisa lahat ng senador, at least more or less, na wag nyo ipadlock yung Senado. Ngayon kasi, kapwa senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Diba? Yan na nga nakakalungkot kasi nga, liderato ni Tuta Soto, same rin din po yung yung direksyon ni Win Gatchalian. Putangin, hindi naman kasi natin pwedeng masabihin liderato ni Win Gatchalian kasi wala naman siya mandato. Yan. Lahat sila ay kampi sa Malacanang. Hindi kasi pwedeng ganun. Co-equal branch po yan Kailangan independent ang Senado, ang liderato ng Senado. Tsaka hindi pwedeng makikialam ang Malacanang dyan sa Senado. Putangin, marsyalong datingan. Co-equal power po yan sila. Tuloy Senator. Diba? That's why hindi ko na sinasagot isa-isa Kasi nga, team cover up between team ilabas yung totoo. Team independent versus yung team na ang Senado dapat kontrolado ng Malacanang. O sasabihin na, di, kasi kay Tito Soto or kay Win Gatchalian, maayos yung Senate. Maayos nga yung Senate kasi hindi nyo nilalabas yung totoo tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. So, I continue to offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo, no? So, weekend, Sunday time to think. So, wala namang problema, filean ako ng kaso. But for example, yung Tindig Pilipinas Kiko, legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. And then magpapagamit kayo sa Malacanang. Obstruction of justice. Sinabi na nung NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon, hindi para arestuhin dahil wala pa namang warrant. So paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? So let me address myself to Kiko D and the other Aquinos, even to Senator Bam, no? Ang legacy nyo, democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din nila is against extrajudicial killings. O yung ipaglaban nyo yun. Legacy din ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuhin yung Senado. Okay sa inyo, wag ilabas yung totoo sa flood control.
Di ba, kaya nga, laban eh. Laban yung laban. Wala nang laban. Karamin ko muna. Kasi hindi nyo ginagamit eh. Diba? So, alam nyo naman, di ba, sa aktivista, ganyan, sa Duterte, ganyan, kailangan neutral ako eh, dahil senator judge din ako, ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? So mga kababayan, let me end this way. Kung comfort lang po, sumang-ayon na po ako sa administrasyon. My life will be totally much easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living. Diba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us, the kind of Philippines we want? Diba? So, you might not like me. You might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust me. And if I'm wrong, de tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the science in 1970s? And what happened for 20 years? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. So, hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan. Kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng konstitusyon. So, mga kababayan, tonight, tomorrow, let's say a prayer. But let's ask ourselves, who are we? Anong identity natin? Paano natin maitutuloy yung laban? Hindi pwedeng everyday may bagong issue na lang. Issue May 11, habulin si Bato. Issue May 13, NBI attack the Senate o hindi. Issue ng walkout, 12 kayo, okay. Nung kami hindi dumating, 12 kayo, okay. Tapos, para hindi mapag-usapan yung testimony ng 18 Marines, magme-meltdown, magbabalistic si Erwin Tulfo. Tapos, para yun ang news. Tapos, bukas. Tapos, tatakutin lahat ng mga empleyado ng Senado na bibit-bitin, kakasuhan. Ulitin ko yung sinabi ko sa media, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Ang nasa aming katotohanan. But despite that, I'm willing to tonight and tomorrow, we'll be thinking of a way. Paano po hindi maipit ang mga empleyado? Paano po na yung mga bangko masunod ng tama? Anong tamang legal remedies natin? On that aspect, we can talk and find a way. Pero when it comes to truth, ibabalik ko ngayon sa majority yun. You really believe what you're preaching about the flood control? You really believe na after putting to jail some to get the quorum, they won't put more in jail to get... Gagawin kasi 18 na lang ang senador para 12 convicted na. At pagkatapos nun, manipulate na naman yung numero at saka yung konstitusyon para palitan yung konstitusyon. Again, if I'm wrong, then baliwalain nyo lahat ng sinabi ko. I'm just one other politician telling you garbage. But if I'm correct, and I hope that I am not correct, then we have to put faith into our actions. Kailangan natin lumab. Pochek, wala nang laban yung mga dilawan, nakabangag na eh. Delikado po yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, yung dulo, na mukhang mabawasan yung senador. Pag nabawasan yung senador, makonvict yung mga 12, convict daw lahat eh. Magkakaroon ngayon ng pagbabago ng konstitusyon, kun-as. So ngayon, pag nagbago ng konstitusyon, alam naman natin kung bakit baguhin nila. Si Bangag, hindi po siya bababa sa pwesto at walang eleksyon, anak ng kagwang. Nako, kailangan na magmatsyag po tayong mga Pilipino. Laban lang, Senator Alan Peter Cayetano, nasa likod mo, kaming mga Pilipino na naniniwala sa katotohanan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas,
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.